Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Hindi daw sangkot sa mga aktibidad na pinagbabawal ng batas ang Infinitus Marketing Solutions Incorporated, partikular na ang pagpapalaganap ng mga maling impormasyon para impluensyahan ang 2025 midterm elections. I categorically deny the allegation that Infinitus has engaged in any unlawful activity, including the spread of disinformation to influence this coming election. Ito ang iginiit ng Infinitus Marketing Solutions Incorporated sa pagdinig ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones. Kaugnay ito ng aligasyon na binayaran ng Chinese Embassy ang naturang kumpanya para sa operasyon ng troll farm sa Pilipinas, na target na makialam sa nalalapit na eleksyon. Sa Senate hearing, kinumpirma ng co-founder at managing partner ng Filipino-owned corporation na si Pin Lee, alias Paul, na natanggap nila ang halos 1 milyong pisong halaga ng check mula sa Chinese Embassy. This check actually is for the follow-up balance for the event of June 8 in 2023. We hold the event in Manila Hotel for the UPCO event. You were hired by the Chinese Embassy? Yeah, because we are the PR company for Chinese Embassy. So there must be an invoice reflective of this payment. Duda naman si Senador Tolentino nang ipakita ng kumpanya ang mga detalye na ibinayad sa kanila ng Chinese Embassy. You purchased COVID-19 antigen kits. Ano to sa COVID-19 ito eh? Bumili kayo ng kits, bumili kayo ng face mask, bumili kayo ng face shield. Teka muna, wala na COVID dun eh. June 9, 2023. Officially, the World Health Organization declared the end of COVID-19. 2022 pata or before. 2023 to. At either you're lying, Mr. Pen. Kinumpirma naman ng Commission on Elections ang mga nangyayaring operasyon ng mga troll na nagpapakalat ng mga maling impormasyon sa social media. Nagbabala naman dito si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Napansin po namin mula ng nakaraang 1 buwan, mukhang lumalabas po ang efforts against the COMELEC ay massive disinformation na may mind conditioning. Pag po may nakita tayo na isang lumabas sa social media, halimbawa na nakalagay, sabi, dadayain ang halalan, in just a matter of 30 minutes, ito po makikita ng NBI, 700,000 kaagad ang views. At pagkatapos 32,000 kaagad ang comments. Mukha po namang napaka-imposible na ganun kadami kaagad ang mag-view noon at pagkatapos ganun kadami kaagad ang magkokomento. Mukhang hindi po tao yon. At pagka po tinignan nyo, in-scroll nyo pababa, pare-parehas na po yung wordings. So po paulit-ulit, kahit nung 1 linggo may lumabas po sa social media ang sabi ay kailangan po ng national ID para makaboto. Buti na lang po kaagad namin ito sinagot upang mapabaliwala ang ganong klaseng informasyon. Yan po yung ginagawa po nila, dinidisrupt, kinisira ang kredibilidad ng ating halalan, Mr. Chair. Kanina lang po, may lumabas na naman bago. Parehas na parehas po yung format. Ang sabi ang eleksyon ay hindi matutuloy sa May 12, sa May 10 na raw po, sa sobrang init ng panahon. So kinakailangan pa din kami maglabas, siyempre, ng pagtanggi at kinakailangan magkomento kami at sabihin na hindi po totoo yan. Inaasahan ng COMELEC na magpapatuloy pa ito habang papalapit ang eleksyon. Asahan niyo po sa mga susunod na araw, minamind condition po tayo. And therefore, ginagamit sa amin ng troll farms at ginagamit din sa atin yung naka-autobot ang lahat ng mga information. Ang approach po talaga na ginagawa nila, Mr. Chair, is ganito po eh. Pag may nagsalitang isang tao na nagsasabing ito dapat na mananalo, hindi dapat manalo yung iba. Makikita niyo po, massive thousands kaagad ang views, thousands kaagad ang comment. Nangangahulugan po, minamind conditioning ang mga Pilipino. Pag hindi yan ang lumabas na results, huwag niyong pagkatiwalaan ng eleksyon. Walang kredibilidad yung COMELEC. O kaya naman, huwag niyong dinaya ng COMELEC yung halalan natin. Ganun po, mahihirapan ka dahil maglabas ka ng totoo. Meron na naman po na isang bagay na totoo, 10 kaagad o 1,000 na kaagad na kasinungalingan. Paliwanag ni Garcia, ang tanging magagawa lang nila sa ngayon, ay ang agarang maglabas ng mga pahayag upang sagutin at linawin sa publiko ang katotohanan. Isa po sa dapat mapag-isipan na po,
ng ating kagalang-galang na Kongreso, ang social media regulation during the campaign period. Sa problem po natin, Mr. Chair, wala po tayong social media regulation law. This representation is fully aware that there might be an intrusion into a purely constitutional issue of the freedom of expression and the freedom of speech. Tama po yun. We always respect that. Even in the United States, wala po silang social media regulation law. Kaya lang po, kapag panahon ng eleksyon, bakit nare-regulate po ng COMELEC yung po mismong mga paggastos ng pamahalaan, yung mga social services, public works, nare-regulate namin ng franchises, etc. Bakit po pagka social media, na yan po ang modern threat to our democracy, hindi po namin kayang gawa. Nakikiusap po kami sa mga platforms na pakay-take down. So, minsan inaabot ng linggo, minsan inaabot po ng buwan. Although meron din po kaming MOA agreement sa kanila. Kaya lang po, para po kasing napakapangit na ang isang regulatory agency, Constitutional Commission at that, created by no less than the Constitution, nakikiusap sa mismong mga private entities, pakitake down nyo naman to. Kasi this is a threat against, hindi na po bali sa persons, okay lang po yun, the integrity of the election. So halimbawa po, may nagkarat dyan na meron na raw naka-appreciate na balota. Yun pala ay sample ballots pala yung sinasabi niya. Pero ang dating po yan, pre-shaded ballots na. So, sana po dumating sa point lang na mapag-isipan because when you run for public office, it is not an absolute right. It is a mere privilege. That's why even the filing of the candidacies, we can reject, we can accept, we can cancel, we can disqualify because it is a mere privilege. So if a candidate or supporters of candidates will be using other forms of media for purposes of propagating misinformation and disinformation, rightly on the part of the Commission, dapat po may power kami by law to kahit paano to prevent yung abuse po na ito. Sana po, yan yung isang bagay. Kasi po, wala pong problema sa regular, sa mainstream media. Sa radyo, sa dyaryo, sa TV. Ang problema po talaga natin, Mr. Chair, at yan po mas lalawak pa by 2028, social media po talaga. Inaasahan din daw ng COMELEC na kung may ipapasa sa Kongreso at may isasabatas ang regulasyon sa social media kasabay ng eleksyon, ay may patutupad din ito sa susunod na halalan. Bunyog! Bunyog! Halikan na kasama ka! Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.